Katulad din noon ni tulad din po ni San Antonio Abad. Si Antonio Abad ay Egyptian din, no? Kaya lamang itong si San Pablo ay sabi nga po natin ay ito ay solo. Una pa lang, no? Ito yung panahon na kung saan ay yung pamamaraan ng kabanalan ay tinuturing na sa pamagitan ng pagpunta sa mga disyerto. So, kaya naman si San Antonio Abad, ang tawag din Abad, si Abot, ibig sabihin ng Abot, yung superior, o kung tawagin natin ay obispo, kasi obispo ay head ng mga pari. So, pag sinabi ng Abot, yun ang head ng mga mongge. Bagaman noong unang panahon ay medyo malalayo, hindi ko katulad ngayon ng monasteryo, isang monasteryo, kaya lang magkakaiba-iba sila ng cell, pero namumuhay ng sama-sama. So, noong panahon na yun, hindi pa. Kaya si San Pablo ng Ermitanyo, una pa lang siya, nag-iisang inilahad ang kanyang sarili sa panalangin, pag-aayuno, at bahagi ng buhay niya na inilaan na ito ay iniaalay sa Diyos. So, kaya nga, kung makita kayo ang ating image ni San Pablo ay na simple lang yung pananamit, at yun ay may nakalagay doon ng uwak, kung may ilang mga imahe kasi binibigyan lang siya ng uwak ng pagkain. Yun ang isa sa mga mahirap, kaya ninais na later on sa San Antonio Abad nag-create, bagamat magkakaiwa-iwalay, pero parang isang komunidad. Kasi napakahirap na mamuhay ng mag-isa. So, pinakailangan din ng isang komunidad. Later on, makikita natin yung community, tinatawag natin community of hermits. Pero si San Pablo, nag-iisa lang, kasi siya ang tinaguri ang una sa mga itinatawag natin ngayong mga monghe at mga monga. Tulad ng pinahayag ko sa Ebanghelyo, ang mga bagay na ito iniling sa mga matatalino at pantas, at ipinahayag sa kalooban ng pagiging isang bata. Kasi kaakibat nito yung alin? Yung total surrender sa Diyos. Biro mo yun, kahit na yung pagkain mo ay inihandog mo na ikaw ay hindi mababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga, later on, nagkaroon ng isa sa mga problema yun, kaya nag-create ng mga komunidad para masustain yung buhay ng mga naglaan ng sarili para sa mga naghahandog sa ganitong uri ng pamumuhay. Mas marami yung mongha kaysa sa monghe. So far, dito sa Pilipinas.
natin dito sa Diocese ng San Pablo ay meron tayong dalawa, puro babae. Yung Carmelite Order sa San Pablo City at ang St. Clair, Portland, tawagin natin, ng Cabuyao City. Wala sa ating dito lalaki. So far, dalawa lang ang alam ko komunidad ng lalaki na nagandog ng kanyang sarili. Yung isa ay sa Malay-Malay, yung isa ay sa Guimaras. Dami yung isa na dati nandoon sa Pampanga, parang nawala yung komunidad doon na nag-aalaga ng bahagi ng krus na Jesus. Nawala na. Kasi lately, napuntahan pa namin noon. Hindi ko lang alam kung ito ba yung nakasama. Mga ano pa, ang naandoon ay yung mga lalaki. Ngayon, may komunidad na rin doon, kaya lang mga madre naman. Hindi naman ata mga monge. Hindi naman pala ata mga monga. Pero bahagi yun, ito yung mga naglaan ng sarili. Yung big sister ng Baguio, for example. Yan yung mga monge. Marami pang iba. Binanggit ko na ko yung dalawa na sakop ng aming diocese. Pero ito yung pagkakataon na kung saan ay nakita nila na ito yung pamamaraan na ibigay sa Diyos yung kanilang buhay sa panalangin, pag-aayuno at sakripisyo. So, bahagi yun na kung saan ay nawa ay, well, hindi naman lahat tayo. Hindi naman lahat tayo ay para doon. Pero nawa, makita rin natin, lalong-lalo na sinasabi ko rin yung mga nagpa-fasting, yung mga lalong-lalo na yung mga nagpa-fasting na nagpapa-sexy, nagpapapayat, or maaaring gawa ng health issue. Make it is also as a religious experience. Paano ialay mo sa Diyos? Ialay mo sa Diyos. So, nagpapasting ka for health benefits or for tawagin natin ay para ikaw ay maging maganda yung pangangatawan mo, o kung tawagin na natin ay for some other reason. Pero pwede mong ihandog yun sa Diyos bilang bahagi ng iyong pakikisa, katulad ng mga ermitanyo, katulad ni San Pablo. Pagkakataon, isama sa mga panalangin. Then, hindi ka lang para sa kalusugan, maging bahagi ng iyong, kung tawagin natin ay panglilihiyong karanasan. Ialay natin. Saan? Maraming bagay yun. Maraming bagay. Every month, mayroon ng intention ang Santo Papa. Pwede natin ialay yun doon. Yun ay bahagi yun. Tawagin natin Apostles' Season of Prayer. Pero pwede natin ialay doon sa mga taong humihingi sa atin ng panalangin. O mismo, sa sarili natin mga intensyon sa daigdig na ito. Para sa ating parokya, para sa ating simbahan, universal,
o para sa ating bansa. So, may aalay natin yung sa harapan ng kung may kapal. Kaya nga, sana po ay makita natin yung kahalagahan. Ito ay isang pamamaraan ng buhay na tulad na ipinamanig ko na natin, maging daan ng kabanalan. Maging daan ng kabanalan. Na pwede rin natin gawin kahit na hindi tayo mga monge o mga monga. Sana makita rin natin, sabi nga natin sa mga pagkilos natin sa daigdig na ito, kahit na siguro ialay natin ang lahat ng ating pagkilos, yung ating pamamaraan ng buhay. Ano yung isang tinuturo sa atin? Maraming pamamaraan ng kabanalan. Kahit na sa ordinaryo ninyong buhay ay pwedeng maging pamamaraan ng kabanalan. So yung pagluluto, habang kayo nagluluto, iaalay niyo yun sa Diyos. So, pagkakataon, hindi lang para sa inyo nakakain o, ngunit pwede nyo rin iaalay nyo sa mga kapatid natin na walang makain. So, magiging sabi nga natin, mayroong naman tungkol sa ating pananampalataya. Kahit na sa ating pagkilo sa trabaho, napakahalaga mo ang mahalaga mo rin yung awareness na ito ay inihahandog natin sa Diyos. Isang pamamaraan ng buhay na inihahandog natin sa Diyos. Hindi lamang bahagi ng buhay, ngunit yung pagkakilala na habang ginagawa natin yung bagay na ito ay inihahandog natin sa Diyos. Kaya napakahalaga ko na maging bahagi ng ating pagkilos. Kasi kahit na siguro sabihin natin na nagdarasal lang, kailangan natin lutusin ng mga nagdarasal. Hindi na ako kapagpatay, kasi isa ko sa kalimitan, marami nagdarasal sa atin, kapag may patay, palagi may pagdasal, yung siyam na araw, kasama rin mo yun. Pero sana hindi lang doon kapag may patay. Ngunit sana po ay maging bahagi ng ating pagkilos. Sayang nga naman at naubos na yung ating mga miyembro ng panalangin, apostolado ng panalangin. Sabi mo kung sana makapagsimula ulit ng grupo ng mga apostolado ng panalangin. Kasi yun ang ating pinaka-powerhouse sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Bagaman sa tinaw natin, tuwing ika-4 na Biyernes, pagkatapos ng misa, ay pinaanyaya natin na mayroon tayong panahon ng na pagtatanong sa banal na sakramento sa altar. So, kaya isa po yun. Sabi nga, mas niling karisala na every week. Kailangan. Simulan muna natin na kahit man lamang once a month. Ma-maintain muna natin yun. Yun ay pakikibahagi rin ng pagkilos, lalo na sa pagkilala sa kapangyarihan ni Jesus. Lalo na, magpasalamat tayo ngayon sapagkat sabi nga natin, ay nasa harapan tayo ng banal na sakramento sa altar. So, kaya bahagi rin ng ating patuloy na pagtugon. Nakita ko yung isang foreigner na
kahit na ho kasi sa ibang bansa, kung minsan ang mga simbahan ay sarado, sa atin, mayroon tayong mga pega. Sa ibang lugar ho kasi walang pega. Kaya kapag talagang ordinary day, talagang sarado yung simbahan. Kaya ano yung kanyang suggestion? Mag-park lang daw doon sa harapan ng simbahan. And then, naniniwala tayo na rin, narito si Jesus sa banal na sakramento sa altar at ihandog yung oras na yun para kay Jesus. Parang holy hour na rin yun. Pero tayo, tumapalan tayo kasi binubuksan yung ating mga simbahan. Kung hindi man bukas dito, alam natin na may ibang lagusan. Or mayroon pa tayong pega. So, kaya accessible kung tutusin. Napakahalaga ko yung panahon na yan ng pagkatalaga ng sarili. Tulad nga sinabi natin, yung dedication ay hindi lamang yung building, ngunit mismo tayo mga tao. Napakahalaga ho yung panalangin. At yun ay alin, na yung lakas natin na alin, labanan, makatulong sa atin na labanan ang anumang uri ng panunukso at maging lakas natin upang may sa katuparan natin yung mission natin sa daigdig na ito. Kasi paano tayo lalaban? Lalo-lalo na, sabi nga natin sa sakit ng korupsyon, padrino system, kapag walang panalangin, wala. Hindi, napakahirap. Kasi bahagi mo yun. Yun ang tawag na natin yan. Yun ang ating powerhouse. Para higit na magpatuloy sa daigdig na ito. At idulog natin sa tulong ni San Pablo ng